Bumaba raw ang bilang ng krimen sa bansa sa pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito ang libu-libong sumuko at naarestong sangkot sa ilegal na droga. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, matapos nga ikatlong linggong pagpapatupad ng Oplan Double Barrel at Project Tokhang campaign ng Philippine National Police, ipinagmamalaki ng pulisya na bumaba yung bilang ng crime rate dahil na rin ito sa lumalaking bilang ng mga sumusuko at naarestong mga sangkot umano sa droga. Sa mahigit 62,000 datahanang kinatok ng pulisya mula July 1 hanggang 21 bilang bahagi ng Oplan Tokhang, umabot na sa 109,054 ang mga sumusukong sangkot umano sa droga. 7,111 sa mga sumuko ay mga umano'y drug pusher. 3,213 ang naarestong pusher, 239 ang mga pusher na napaslang. Halos 16,000 ang mga pusher at mahigit 21,000 user ang nananatiling nasa drug watch list. Pinakamarami sa mga napaslang na pusher ay nasa NCRPO na sinundan ng Region 3 at 4A. Pinakamarami rin sa mga naarestong pusher ay sa NCRPO na sinundan ng Regions 4A at Region 8. Sa NCRPO rin pinakamaraming pusher na sumuko na sinundan ng Regions 13 at 7. Sa mga user naman, pinakamaraming sumuko sa Region 10 na sinundan ng Regions 5 at 3. Pinakamarami namang tahanang nakatok sa Region 9 na sinundan ng Regions 3, 10 at NCRPO. Aminado ang pulisya na hindi gaanong nakakatok yung mga bahay sa ARMM. Bukod sa armado, karamihan din sa mga nakatira rito ay nasa malalayong lugar na hindi basta-basta mapupuntahan. Kaya sa halip na Oplan Tokhang ay Oplan Taphang o Tapokhang yo. Ibig sabihin ay iipunin ng mga tao at saka pakikiusapan. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng bilang ng krimen sa pag-upo ni Pangulong Duterte. Mula 47,351 na crime volume noong Mayo ay naging 46,060 ito noong Hunyo. Pero aminado ang PNP na ang pagbaba ng crime rate ay sa crime against property lamang gaya ng robbery at theft. Hindi pa raw masabi ng pulisya kung ang crime against person gaya ng murder, manslaughter, rape at iba pa ay bumaba rin, lalo pat araw-araw ay may naitatalang namamatay sa mga police operations. Iginiit naman ng PNP na hindi nila kinukonsinte ang vigilantism. For theft and robbery, yung mga bata ngayon or yung mga tao ngayon na gusto pong magnakaw, lumabas at mag-snatch or whatever, biktamihin po ang ating mga kasama, yan po ang karamihan ngayon na bumaba. Dahil nga po sa curfew, dahil nga rin po sa visibility ng ating tao sa patrolling, at dahil nga po sa police operations against drugs. Connie, nagbabala rin itong si Chief Superintendent Camilo Picoy Cascolan, yung Directorate for Operations, na marami pang mga masisibak ng mga chiefs of police at maging mga provincial directors sa loob lamang ng 6 na linggo kapag mapatunayang hindi nila ginagampanan ng husto ang kanilang mga tungkulin. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.